Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes na naman po tayo ngayon. Ikalabinsyam ng Mayo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, higit pisong dagdag presyo sa bawat litro ng petrolyo. Kasado na naman bukas. Nasa 6 na pong nanalong party list representatives ipoproklama na ngayong araw. Pangulong BBM nanawagan ng pagkakasya anumang kulay ng politika. BP Inday Sara tiniyak na hindi uurong sa impeachment trial laban sa kanya. Grade 13 Senior High School Program ng DepEd, fake news. Siyempre naman. Nasa 30,000 mga residente apektado ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. 4 na dating benepisyaryo ng 4P Top Notchers sa 2025 Nursing Licensure Examination. 3 pang Pinoy naabot ang tuktok ng Mount Everest. Halos 24 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa 2 drug suspect sa Bacolod City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po ang ating mga DZRH News FM sa detalye ng ating mga balita. Namumurong magpatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas. Kasunod ito na naging pagtaya ng Department of Energy alinsunod sa naging galaw ng halaga ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Department of Energy, maglalaro sa 1.10 hanggang 1.30 kada litro ang dagdag sa gasolina, habang 1.60 hanggang 1.80 ang kada litro naman ng posibleng taas presyo sa diesel. Full tank nyo na! Tataas din ang halaga ng kerosene ng 1.10 hanggang 1.30 bawat litro. Kabilang sa mga dahilan ng pagtaas ang kasunduan ng United States at ng China na pansamantalang alisin na mataas na taripa sa loob ng 70 araw, bagay na posibleng magpataas din sa demandang langis. Dagdag pa rito ang US sanctions sa ilang kumpanyang sangkot sa oil trade ng Iran at ang inaasahang mababang produksyon ng langis sa mga bansang hindi kasali sa OPEC+. Mahigit 6 na pong kinatawan ng mga nanalong party list organization ang nakatakdang iproklama ngayong araw. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kabuang 63 upuan ang ipoproklama nila maliban na lamang kung may masususpende ang proklamasyon dahil sa nakabimbing kaso sa poll body. Tiniyak din ng COMELEC Chairman na ipoproklama si dating Senador Leila de Lima bilang first nominee ng ML Party List. Kahit na ibinalik ng Court of Appeals ng Muntinlupa Regional Trial Court ang acquittal sa drug case ng dating senadora. Diyan hindi pa masabi ni Garcia kung anong party list organizations ang makakakuha ng 3, 2 at 1 upuan sa Kamara. Taos pusong pinasalamatan naman ni Congressman Elizalde Co ang lahat ng mga sumuporta sa nasa 1 milyong Pilipinong bumoto para sa Ako Bicol Party List. Ayon kay Ko, hindi lamang mga Bicolano sa Region 5 ang nagbigay ng boto, kundi maging 100,000 mga botante sa ibang panig ng bansa. Naniniwala si Ko, sumasalamin ito sa paniniwala ng kanilang legislative agenda at mga nakaranas ng epekto ng kanilang mga nagawa. Pagtitiyak pa ng kongresista, patuloy nilang pagtutuunan ang pagpapaunlad ng Bicol upang magkapag-ambag ang rehiyon sa pag-unlad ng bansa, lalong lang sa isyu ng pabahay, trabaho, kalusugan, social welfare, kabuhayan at disaster resilience. Nagpaabot din ang kanya taos-pusong pasasalamat si Senator Christopher Bongo sa lahat ng mga Pilipinong sumuporta sa kanya.
Matapos manguna nga sa listahan ng 12 senador na nanalo nitong 2025 midterm elections. Sa kanyang mensahe sa proklamasyon ng mga nanalong senador, tiniyak din ni Senator Go na paigtingin ang pagsulong ng mga batas para sa mga mahihirap, partikular na rito ang mga may kaugnayan sa kalusugan, edukasyon, trabaho, job security at sports development. Nagpasalamat din ang senador sa Diyos sa buhay na binigay sa kanya, pag-abay at pagkakataong manilbihan muli sa kapwa niya Pilipino. Pagtitiyak nito, hindi sayangin ang tiwalang ibinigay ng bawat Pilipino at patuloy na magseserbisyo sa abot ng kanyang makakaya. Pinasalamatan din ni Senator Go ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor niya at inspirasyon sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang panawagan nito sa lahat, huwag kalimutan ang mga sakripisyo ni Tatay Digong para sa sambayanang Pilipino. 9 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, ikinararangal naman ni Senator Amy Marcos ang pagiging ika-12 senador sa mga nanalong mambabatas o senador sa 2025 midterm elections. Sa talumpati ni Senator Amy sa proklamasyon ng mga nagwaging senador sa halalan, binigyan din ito na ang naturang tagumpay ay katibayan na mananalo kung maninindigan para sa tama. Pinasalamatan din ng mababatas ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na noon pa umano ay nakasuporta na sa kanya. Kapansin-pansin naman na hindi na binanggit ng senadora ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Nang matanong ng media kaugnay dito, ang sagot naman ng senador, nakalimutan niya lang. Ayos sige. Bago tayo magpatuloy sa mga intrigahan sa politika, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng, magkano na ngayon? Kasi last week, di ba, umabot ito na, 7,000. 7,000 pesos na ngayon. Ha? Hindi, Noong 7,000. 7,000 nga, ayan. Huwag niyong guluhin ang kwento. 7,000 na. Mahiwagang tunog. Ayan, ano tong bagay na ito? Na dalawang bagay hinahanap natin. Isang bagay na ginagamit na protective gear. Yung pangalawa naman ay isang bagay na nakikita sa loob ng bahay. Kadalasan gawa sa kahoy or gawa sa bakal. Ayan, at ang prinsipyo ng physics ay inilalagay. Ayan. Pagka naman hindi nyo nahulaan pa yan, ewan ko na lang, giveaway na nga. Sige, habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lakas ng hangin dito sa loob ng studio. Tinatangay pati mga script natin. Pinasalamatan naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of Vancouver sa naging ambag nito upang matanggal ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Personal na pinarangalan ni Pangulong BBM, sina PAGCOR Chair at CEO Altenco at President at CEO Wilma Isma sa isang seremonya sa Malacanang bilang pagkilala sa pagsisikap ng ahensya malabanan ang money laundering at terrorist financing. Pinuri naman ni Tenco ang Anti-Money Laundering Supervision and Enforcement Department at Anti-Money Laundering Compliance Department ng PAGCOR sa pinaigting na pagbabantay at pagpapatupad ng mga patakaran sa ilalim ng kanyang pamumuno. Binigyan din itong Tenco na naging malaking hakbang ang desisyon ng Pangulong Marcos na pagbawal ang offshore gaming operation sa bansa bilang patunay sa seryosong pagtugon ng gobyerno sa pandaigdigang pamantayan ng pananalapi. Ang gray list ay italaan ng mga bansang may kakulangan sa pagsugpo kontra money laundering at terrorist financing. At kapag nasa listahan ito, bumababa ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan at tumataas din ang gastusin sa pagnenegosyo sa isang bansa.
13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tututukan naman ni Senator Christopher Bongo ang agarang investigasyon sa healthcare system ng bansa at reforma sa PhilHealth sa kanyang muling pag-upo sa Senado. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Senator Go, agad siyang magtatrabaho at magkakasan ang pagdinig sa unang linggo pa lamang ng pagbubukas ng Kongreso. Tiniyag din ng Senador na hindi niya titigilan ang PhilHealth at itataguyod ang reforma sa ahensya. Ayon kay Senator Go, insurance ang PhilHealth, hindi negosyo. Marami anyang mga polisiyang nakikita niyang luma na at kailangan ng reforma. Kabilang narito ang single period of confinement, ang 45-day rule, 45-day coverage limit per year at ang 24-hour confinement requirement. Plano din ng Senador na taasan pa ang case rate sa top 10 mortality diseases gaya ng sakit sa puso, health package para sa check-up sa mata, ngipin at iba pa. Isang linggo matapos naman ang 2025 national and local midterm elections, pinaghahandaan na ngayon ng COMELEC ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ikinukonsidera nila ang paghahanda para sa BARM elections ng maaga matapos ngang tutukan ang nakalipas na halalan nitong May 12. Tinataya namang 7,000 automated counting machines ang posibleng gamitin para sa BARM elections. Itinakda ng COMELEC ang printing ng mga balota na gagamitin sa BARM sa July hanggang August. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pang mga balita, dalawang dalagang drug suspect na kumpiskahan ng ilegal na droga nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso sa Baguio City. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdibigat. Romy. Natiklong dalawang kababaihang drug personalities matapos makumpiskan ng iligal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Magsaysay, Baguio City. Nagpatupad ng bypass operation ng mga operatiba ng Special Operations Unit ng Cordillera PNP laban sa dalawang dalagang drug personalities. Ang isa ay nakilala sa alias na Princess, 24 anyos at ang kasama nitong 22 anyos na pawang residente sa Quirino Hill, Baguio City. Nagresultang operasyon sa pagkakakumpiska mula sa dalawa ng 3 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may alamang 20 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 136,000 pesos. Nasamsam din sa kanila ang 500 peso bill, bogus na 500 peso bill, 21 piraso ng 500 budel money, 2 cellphone, 2 lighter at pakete ng sigarilyo. Harap na ang dalawang drug suspect ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justy Aquina. Samantala, Vice President Sara handa sa kahinatnan ng impeachment sa kanya. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siya sa anumang kahinatnan ng kasong impeachment na kanyang kinakaharap, maging ito man ay acquittal o guilty verdict. Sa panayam matapos ang isang Thanksgiving Mass noong Sabado, sinabi ni Duterte na tagpuanan niya ang kapayapaan sa kanyang sarili anuman ang kalalabasan ng proseso. Gayunpaman, inilahad ng Vice Presidente na puspusan pa rin ang paghahanda ng kanyang legal team para sa posibleng paglilitis. Ayon sa kanya, may malawak na karanasan sa legal na proseso upang epektibong may pagtanggol siya. Ibinunyag ni Duterte na bukas loob niyang hinahangad ang pag-usad ng impeachment trial. Buong tapang na sinagot ni Vice President Sara ang lahat ng tanong ng media. Sa nasabing okasyon, patunay na kanyang kahandaang harapin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat na June Soter. Sa Mindanao pa rin, ambos naman sa bayan ng Sharip Mabuak. Isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT ang napatay, may 2 pang sugatan. Detalye na balita mula kay June Dimagotang RH19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Patay ang isang miyembro ng BIPAT habang dalawa sa kasamahan nito ang sugatan sa pananambang sa bayan ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Sa initial investigation ng Sharif Agwak Police Station, lula ng mga biktima ng isang LGU vehicle habang binabaybay ang kalsada sa bahagi ng barangay Poblasyon nang biglang paulanan ng bala ng mga nakaabang na armado. Sa impormasyon ng Sharif Agwak PNP, kinilalang napatay na si Jordan Nasio, miyembro ng BIPAT sa bayan ng Sharif Agwak, habang for security reason, itinago muna ang pangalan ng dalawang sugatan na nilalapatan ng lunas sa ospital. Mariin namang kinukundina ni Mayor Ahmad Mitra Ampatuan at Vice Mayor Muhammad Ahmad Haji Oping Ampatuan Jr. ang insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP at nagsagawa na rin ng koordinasyon sa local authorities ng mga katabing bayan ang Sharif Agwak PNP. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin ang mga pulis at kasundaluhan na inideploy sa Maguindanao Norte at Sur at ganun din sa Cotabato City bilang karagdagang pwersa sa katatapos na eleksyon. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John. Sukran. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ho ng umaga. Okay mga misi, sa may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, may dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20 ang oras sa buong Kapuluan. Pinatitiyak ng Department of Agriculture sa lahat ng regional manager at mga key officials ng National Food Authority ang magandang kalidad ng bigas na ibibenta sa halagang 20 pesos per kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tullerel Jr., ang 20 pesos per kilo rice program ay isang oportunidad para baguhin ang pananaw ng publiko sa NFA rice na matagal nang iniuugnay sa anyay poor quality. Dating ang tawag ho nito, bokbok rice. Gate pa ni Laurel na isang ehensya na ipakita sa mga Pilipino na ang inaalok nilang bigas ay hindi lamang abot kaya kundi masarap din, masustansya. At kung hindi kapareho ay mas dapat higit pa sa kalidad ng imported na bigas. Pagbibigay din pa ni Secretary Laurel, ang mga ibinibentang bigas sa ilalim ng nasabing programa ay sumasalamin sa kalidad ng bigas na pinuproduce naman ng lokal na magsasaka. Pinuri naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang programa ng Department of Agriculture upang makapagbenta ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Ayon sa House Speaker, mahalagang hakbang ito tungo sa pagkakaroon ng seguridad sa pagkain at economic justice sa mga pamilyang Pilipino na binili mula sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng National Food Authority. Tiniyag din ni Romualdez na buo ang suporta ng Kamara de Representantes sa inisyatibang ito ng Pangulong Bongbong Marcos at isusulong na magtutuloy-tuloy ito upang maging pangmatagalang pambansang polisiya, hindi lamang isang pilot project ng gobyerno. Pagtitiyak pa ng House Speaker, pinag-aaralan na ng Kamara ang pagsasama-sama at pag-aayon ng mga umiira ng mga programa gaya ng 4Ps, Food Assistance ng Department of Social Welfare and Development at Rice Program ng DA upang makabuo ng isang pinagsamang Rice Assistance Fund. Umapila naman ang Pangulong BBM na isang tabi na muna ang politika at ituon ang pansin sa tunay na isyu ng bansa kasunod ng katatapos lamang na Desisyon 2025 at ang proklamasyon na ng mga nanalong mga kandidato. Sa Thanksgiving dinner ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, sinabi ng Pangulo na bagamat hangad ng lahat ang mas magandang resulta ng halalan, tuloy pa rin niya ang laban para sa bansa. Iginit ng Pangulo na panahon na para magbuklod, unahin ang kapakanan ng Pilipinas higit sa anumang kulay ng politika. We all wish we had better results, but we live to fight another day. Now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues but developmental issues, healthcare issues, education issues,
agricultural issues, food supply issues, all of these things. Pasok sa Magic 12 ng pagkasenador ang 6 na inendorso ng Pangulong BBM sa ilalim ng Alyansa Coalition. Kasama dito sina Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar at Lito Lapid. Uy, ano yung intriga na doon sa Thanksgiving dinner daw ang dumating lang ay si Senator Lapid? Totoo ba yun? Nasagap ko lang yung mga impormasyon na yun eh. Sumaba kaagad sa pagsaserbisyo si Senator-elect Christopher Bongo ilang minuto pa lamang matapos ang formal na proklamasyon bilang nanalong number 1 senator sa 2025 midterm elections. Hindi pa man nakakaalis ang mga VIP at mga guests sa Manila Hotel kung saan ginanap ang proclamation. Sumugod kaagad ng number 1 senator sa barangay 118 at 123 sa Tondo, Maynila para kumustahin ang daan-daang mga residenteng nasunugan noong nakaraang buwan. Laking tuwa naman ang mga residente na malaman nilang una silang binisita ng senador pagkatapos ng proklamasyon. Ayon kay Senator Go, hindi niya matiis na nakaupo lamang sa opisina at nais niyang mailapit ang gobyerno sa taong bayan, mapa-eleksyon man o hindi, basta't may pagkakataon na puntuhan ang mga mamamayan. May eleksyon o wala, pupuntahan ko yung mga nasunugan. Yun na si E.R. Ejercito, labis daw ang kaligayahan sa pagkapanalo bilang alkalde muli ng Pagsanhan, Laguna. Yan ang babalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Sobrang kaligayahan ang nararamdaman ngayon ni E.R. Ejercito matapos na siya ay manalo bilang bagong mayor ng Pagsanhan, Laguna. Ayon kay E.R., magkahalong excitement, iyak at kung ano pa ang kanyang naramdaman dahil muli niyang nakita ang mainit na pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kababayan. Sabi nga ni E.R. Ejercito, kung sakaling buhay daw ang kanyang asawang si dating Mayor Maita, ay tiyak na nagbubunyi ito sa kaligayahan. Well, sa totoo lang, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makamove on itong si E.R. Ejercito matapos pumanaw ang kanyang kabiyak. Ayon kay E.R., hindi daw ganun kadali upang makalimutan ang isang babaeng tapat na minahal at nagmahal sa kanya. Pero sa kabuuan, bilang bagong mayor ng Pagsanhan, muling ipakikita daw nitong si E.R. Ejercito ang husay at galing at pagmamalasakit sa kanyang mga kababayan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Naniniwala naman si Senator-elect Jaime Marcos sa panahon na para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte base sa pahayag ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco. Kasunod nito ng sinabi ni Tiangco na kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment na laban kay Vice President Sara ay dahil sa conditional release ng mga budget sa kanilang mga proyekto. Dagdag pa rito, sinabi ni Tiangco na naapektuhan ang boto ng mga miyembro ng Alyansa sa Mindanao dahil din sa impeachment laban kay BP Inday. Dahil dito, sinabi ni Senator Jaime na kung tatayong witness si Tiangco, handa siyang magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Binatikos naman ni dating senador at ngayon ay ML Party List Representative-elect Leila de Lima si Vice President Sara Duterte matapos na sabihin na nais niyang maging isang blood pot ang nalalapit na impeachment trial ng Senado. Una nang sinabi ni BP Inday sa isang panayam na bagamat nais nila na umabot sa paglilitis ang proseso, handa na ang kanilang team para sa paglilitis para sa kanilang magiging depensa. Bilang kasapi naman ng prosecution panel ng impeachment, sinabi ni De Lima, hindi maaaring magkaroon ng blood bath dahil sa ang kasunduan lamang ay nasa ilalim ng ang mga nakasuhan lamang ay yung mga isa sa ilalim sa paglilitis. Sinabi pa nito ng impeachment trial ay isang seryosong proseso ng pananagutan sa ilalim ng konstitusyon at hindi entablado para sa kaguluhan o kadramahan. Dinalaan din niya ang kampo ni BP Inday na maaaring maharap sa contempt kung sisikaping guluhin ang proceedings. Pinikayat ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte na kunin ang pwesto ng House Speakership.
Ayon kay BP Inday, kinausap niya si Pulong at tinanong ukol dito at minungkahi rin niya na kung hindi House Speaker at baka gusto nitong punan ang minority leadership naman ng Kamara. Yan man sinabi ni BP Inday, hindi naman niya sumagot ang kapatid sa kanyang mga suggestions. Posible niyang pinag-iisipan pa ni Kong Pulong ang kanyang mga sinabi. Sa kasalukuyan niya, wala siyang ibang naiisip na posibleng maupo bilang House Speaker at wala rin anyang lumalapit sa kanya upang hingin ang kanyang endorsement para sa naturang posisyon. 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga, tinuturing ng grupong Bayan Muna na isang desperadong hakbang laban sa hustisya ang pagtatangka ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipadiskwalipika ang dalawang hukom ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay dating Bayan Muna Congressman at human rights lawyer Nery Colmenares, lumang taktik man na ang ng mga guilty ang hakbang ng kampo ni Duterte at malinaw na wala silang maisip na paraan para ipagtanggol ang dating Pangulo, kaya ang mga hukom ang inaatake nila. Hindi rin naman nila kayang harapin ang katotohanan kaya't gumagawa na lamang sila ng mga dahilan para maantala ang proseso. Ginit pa ni Colmenares ang 11 pahinang mosyon ng kampo ni Duterte upang ipadisqualify sa Pre-Trial Chamber 1 Judge Adelaide Alipi Ganso at si Judge Maria del Socorro Flores Leyra. Sa paglilitis ay malinaw na nagpapakita na mahina ang kanilang depensa kaya't ang pinupuntirya ay ang mga humahawak ng kaso. Paulit na lamang din niya ang mga argumento ng kampo ni dating Pangulong Digong at hindi naman pumayag ang mga hukom na kusang mag-inhibit. Kaya ngayon ay gusto nilang i-disqualify na lamang ang mga ito. Binigyan din ni Colmenares na ang proseso ng ICC ay nakabatay sa due process at pagiging patas at ang dating partisipasyon ng mga hukom sa mga unang desisyon na may kinalaman sa jurisdiksyon ay hindi nangangahulugang ng pagkiling o pagiging bias. Umaga, Pilipinas! Si Michael Vincent ay kasama natin mula po sa Metro Plus Hong Kong. Kumustahin lang natin yung sitwasyon dyan sa Hong Kong. Kasunod nga ng mga report na tumataas ang kaso ng COVID sa ilang bahagi po ng Asia. May mga reports na may katulad na problema ang Thailand, gayon din ang Singapore. Kuya Mike, good morning! Morning sa inyo dyan sa Pilipinas. Pagbati po natin ng mainit-init na araw po mula dito sa Hong Kong. Ayan. Kumusta ang Metro Plus Hong Kong ngayon, Sir Mike? Okay naman. Ang ating mga kababayan, siyempre, kakatapos lang ng eleksyon dito. At bukang ang lumabas sa base sa kanilang resulta ay halos landslide dito ng DDS. Kasunod, kung tatandaan mo, nung mag-rally dyan, talagang dinubog. Nakapag-rally ba dyan ang alyansa? Hindi talaga nakapunta ang alyansa dito. Siguro may mga maliit lang na bahagi ng buong alyansa ang nakapunta dito. At hindi ganun kasing laki ang ingay kesa yung pagdating ni dating Pangulong Duterte dito nung siya'y bumisita at sinasabi nga parang Thanksgiving rally nga po yung nangyari. Although ganun din ang sitwasyon sa iba pang panig ng mundo, yung mga OFW, sabi nga ni Senator Ping Lacson, nilampaso sila. Hindi lang sa Mindanao, kundi sa mga OFW. Anyway, tapos ng eleksyon, dito na tayo sa totoong problema. May surge nga ba ang COVID dyan sa Hong Kong? Merong na ibalita, tumaas po yung porsyento po noong mga tinamaan from last month to this month. Last month, mga 6.2% po ang porsyento po ng mga tinamaan po ng COVID. Recently lang po, it's about mga 13.2%. Itong porsyento na ito na kinabibilangan po ito karamihan po ng 65 years old and above. Ang nakakalungkot lang po, it's nakaraang linggo, 30 po ang namatay doon sa grupo na yan. At inaasahan nga na inihikayat ang mga
mga elderly na tinatawag po dito, 65 years and above, na kumuha po ng booster na bakuna. No? Ito'y sanhi na rin ang tinatawag nating vertical living. No? Alam naman po natin dito sa Hong Kong, karamihan po ay nakatira po sa mga gusali. Ito po'y sanhi noong infection na nagsispread po o kumakalat dahil po sa drainage. No? Ito po'y hindi lingid na po sa kaalaman ng karamihan dahil ito rin po yung naging sanhi ng pagdami ng mga tinatawag nating pagkalat noong kasagsagan po ng pandemya. Ang sabi mo kanina, meron ng 3 po, may 13 na namatay, pero karamihan sa kanila ay mga senior, no? 65 Correct. And above. So, anong policy ngayon dyan, Sir Mike? Meron bang mga restriction? Ang policy dito is similar doon sa policy na ng nakaraang pandemya, no? Hinihikayat talaga ang mga nakakatanda or seniors na tinatawag dyan sa Pilipinas na kumuha po ng additional na bakuna, no? At karamihan naman po ng mga bakuna dito ay nanggagaling po sa Estados Unidos, no? Alam naman po natin kung gaano po ka potent or maganda po ang resulta na pag yun po yung ginagamit. Ito na rin po siguro yung gaya ng sinasabi natin, pagkatapos po ng pandemya, medyo naging lax po, no? Yung kinabibilangan po ng populasyon, yung kumbaga pag-ubo, pag-sipon. Pero ang pagtrato lang dito, wag natin masyadong kumbaga i-hype up itong sitwasyon na ito, no? Dahil ang pagtrato na nga dito dahil nga sa strain hindi naman po ganung kalakas ng strain kumpara po natin nung nangyari po yung pandemya, no? Itong strain na po na ito ay tinuturing na lang pong parang trangkaso. Umaabot po ang kanyang yung gestation period niya, umaabot po ng mga roughly between 5 days to 1 week. Depende na rin po yan sa ating pangangatawan. So, gaano karami ang kaso ngayon na recorded? Well, gagayan dito nagkaroon ng o naglabas po ng impormasyon ang Department of Health, no? Sa disease control po nila. Hindi po sila naglalabas talaga ng specific na bilang. Pero makikita mo po pag lumalabas po tayo, at sumasakay po ng public transport, malaki po ang bahagi ng mga taong nakasakay sa mga transport na nakasuot na po ng mask. No? Ito na po yung ginagawa pong preventive measures maliban po sa pagkuha ng extra na bakuna o din ang tinatawag po nating booster. Pero libre? Libre ang bakuna libre yan? Libre. Itong booster na ito, it has always been libre po at binibigay po ito ng gobyerno mismo simula pa noong umpisa ng pandemya, kasagsagan ng pandemya at hanggang ngayon. So face mask, wala pa namang physical distancing, wala pa namang kuha ng thermal test, walang pang ganon? Wala. May normal naman po sa airport namin dito na it's been normal. Kagaya rin dyan sa Pilipinas na bago tayo umabot ng immigration, meron thermal test talaga, no? Normal po yan dito. Pero kung sasabihin na natin pag-iigting ng check sa airport o sa iba't pong pasukan mula sa areas po na mula mainland, papasok po dito ng Hong Kong, nananatiling normal po yan. Day to day, nananatiling normal din po. Ang hinihikayat lang po sa ating mga kababayan is kung nakakaramdam na po kayo ng simptomas ng pananakit ng katawan, pag-ubo, paglagnat, sipon po, magpa-check na po kaagad. No? At dito naman po, yung mga testing kits na po, napaka-available na po. In fact, yung testing kits ngayon, na-upgrade na po yan, na pati yung mga 10 simptomas po ng tinatawag po nating mga flu or viral infections, nadidetect na po noong mismong mga test kits na ito. Okay. So tuloy pa rin ang pagtitipon ng mga Pilipino every weekend dyan sa may Theater Garden? Definitely. Hindi lang po sa Theater Garden at po sa iba't ibang parte pa rin po ng Hong Kong. Ayan. Alam niyo naman ang mga Pilipino, tayo saan man. Ayan. Ganyan ang mga Pinoy. Anyway, Sir Mike, thank you for joining us. At baka may gusto kong batiin dito sa Pilipinas.
Magbati lang po natin sa ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na yung mga nagsiselebrate ng mga kapiyastahan. Malapit na naman po ang summer, no, ha? May itanong lang namin dyan, bumalik na ba talaga ang, yung pagpasok ng ating mga estudyante, balik na naman po ng June? Ganun ba ho yan? Kasi mukhang dumarami ang pagbisita ng ating mga OFWs pabalik dyan ng Pilipinas dahil nga sa graduation. Ngayon, graduation season ngayon. So hopefully, baka nga by next year, this year, ang school year, ang school year, mag-uumpisa na naman ng June, di ba? Mag-uumpisa na uli ng June, Sir Mike. Maraming salamat. Maraming salamat ulit. Sige. At maraming salamat sa pag-imbita. Ayan. Ingat din, Sir Mike, ha? Thank you for joining us. Magandang umaga. Si Sir Mike, Michael Vincent mula po sa Metro Plus, Hong Kong. Maganda umaga, Pilipinas! O kaya sa mga kababayan natin, i-boost natin ang ating immunity. Palakisin po natin ang ating immunity para malabanan po natin ang mga sakit katulad ho ng mga posibleng pagtama sa atin ng COVID. Itong bagong strain na ito ng COVID. Ang isa ho sa mga paraan dyan, ang Ultabayo. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi ito testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yan po nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Bukod sa nakatutulong ho ito para mapalakas ang ating immune system, nakatutulong na ma-achieve natin ang ating tulog, may iba pa pong mga benepisyo ang Ultabayo. I-check po ninyo, magtanong po kayo sa 0917-110-6580 at may nakastambay ho tayo dyan na mga medical experts. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Pero wag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 34 anyos naman nalunod sa beach sa Dagupan City. Dalawang anak naman ang nailigtas. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, i-check amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos sa kapusan ko yung Angel. Nauwi sa trahedyang team building ng magpapamilya mula sa Quezon City matapos na malunod ang isa sa kanilang kasama. Sa ulat ni Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brendon Palisok, alas 10 ng umaga nagresponde ang kanyang mga tauhan sa Tondaligan Beach sa reported drowning incident at nabatid na ang biktima isang 34 anyos na residente ng Quezon City, Metro Manila at napag-alaman sa mga kasamahan ng biktima na masayang nagtatampisaw sa mababang bahagi ng beach ang tatlong mag-ama nang bigla silang hampasin ng malaking alon at natangay sila sa malalim na bahagi ng dagat na mabilis naman na-rescue ng iba nilang kasamahan at nasagip ang dalawang bata at huli nang nasagip ang ama na wala ng malay ito na pinagtulong-tulungang i-revive ng kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng CPR bago itinakbo sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Sabi ni Pison May, Queen Mary Hospital, marami sa mga bata at senior ang na-confine. Meron na daw pong isang batang namatay at meron isang senior. Ito ay kababayan yata natin ito mula sa Hong Kong. Oy, magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa South Korea. Baka po pwede nyo rin kaming bigyan ng feedback. At magandang umaga po sa mga taga Nueva Ecija. Mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Secretary Laurel, pinangunahan naman ang pagbubukas ng Agri-Tourism Trade Fair sa Northern Samar bilang bahagi ng 60 taong anibersaryo ng probinsya. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Dumating kahapon dito sa lalawigan ng Northern Samar bilang pangunahing bisita ang Department of Agriculture Top Official Secretary Francisco Laurel Jr. upang pasinayaan naman ang pagbubukas ng Agri-Tourism Trade Fair at Abacan Coconut Summit sa lalawigan ng Northern Samar.
Nasabing aktibidad ay bahagi ng Ibabaw Festival para sa ika-60 years na anibersaryo ng lalawigan sa June 19. Sinalubong ang opisyal ni Governor Edwin Chuan. Sa ginanap na pagpupulong na pag-usapan nila Secretary Laurel, Governor Edwin Chuan, first si Congressman Paul Dasa at Vice Governor Clarence Tato ang mga inisyatibo kaugnay sa agricultural development sa lalawigan. Kasama ni Secretary Laurel sa Department of Agriculture Executive Region 8 Director Dr. Andrew Rodolfo Raes, BFAR-OIC Regional Director Dominador Maputol at PhilFIDA 8 Regional Director Engineer Willard Sinaon at Department of Agriculture 8 Farmer Director Mike Pedruso. Ang sekretary ang nagsilbi ng guest of honor sa opening ng Agri-Tourism Trade Fair at Abacan Coconut Summit Congress kung saan kahapon ang kick-off na nasabing Ibabaw Festival 2025. Mabibili sa nasabing trade fair ang mga produktong lokal mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Northern Samar at taon-taon itong ginagawa sa lalawigan itong ipinagdiriwang anibersaryo ng probinsya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! At magandang umaga po naman sa mga taga-Talisay, Batangas. Kumusta na ho kayo ha? Congratulations kay Mayor Nestor Natanawan. Aba, ito palang team ni Mayor Nestor Natanawan nagawang i-upgrade ang kalidad ng buhay dyan po sa Talisay, Batangas. Ano ha? Bantakin ho ninyo in 3 years time na kanyang paglulungkod bilang alkalde ng Talisay. First term niya. From third class municipality, naging first class municipality na ang kanilang bayan. Abay, congratulations. At hindi lang yun. For the first time, nagkaisa ho yung mga magkakalabang politiko. Di ba? Nagsama-sama ho sila dahil lang maupo pala itong si Mayor Nestor, dalawang konsehal lang kanyang kakampi. Hindi pa kanya yung vice mayor. Aba ngayon, yung buong linyada nila ng konseho, tumakbo sa ilalim ng isang grupo, ng isang linya. Ayan, under Mayor Nestor Natanawan. Congratulations, Mayor. At ituloy niya lang ho yung malinis na paglilingkod dyan ho sa Tanawan dyan po sa Talisay, Batangas. Ayan, Kahit si Mayor Seni Mendoza, tuwan-tuwa dito ho sa muling pagkakaluklok ni Mayor Nestor Natanawan dyan po sa Talisay, Batangas. Ibinibida nila yung bugbugan. Diyan pala matinding bugbugan sa sa Talisay. Pero hindi ito yung bugbog na gugulpihin ka. Yung bang pagka may namatay, mag-aambag-ambag sila. Bubugbugin yung mga kababayan nila ng tulong. Ganun pa. Anyway, hanap tayo ng isang pwedeng makausap diyan, Engineer Mario Balason, hanapan mo nga kami ng makakausap diyan tungkol sa bugbugan, Kung hindi baka kayong mabugbog. Joke. Maganda umaga, Pilipinas! Pero teka muna si Dr. Jimmy Licauco pala, si Dr. Jaime Licauco, pumanaw na noong June 15. Oo, kaibigan ho natin to. Siya yung nagbibigay ho ng mga paranormal explanation, si Dr. Jimmy Licauco. Nakikiramay ho tayo sa pagpanaw ng ating kaibigang si Dr. Jimmy Licauco. Maganda umaga, Pilipinas! Di batiin na rin natin ang lahat ng mga suki natin nakatutok tuwing umaga, lalong-lalo na yung Midnight Singers natin dyan sa San Diego, California. Kumusta na yung ating mga Midnight Singers, Tuloy pa rin yung kanilang roll-out ng kanilang mga show, dyan po sa Estados Unidos, Sir Junior Bao, The Debonair Junior Bao, at saka si Boss Mike, si Sir Art, si Boss Manny, si Tita Cora, si Tita Linda, at saka si Tita Lloyds. Ayan, Ayan po yung mga membro ng ating The Midnight Singer. Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations din kay Mayor Art June Marasigan dyan sa Santo Tomas City, Batangas. Binabati ka ni Ani Reyes.
Tsaka mga taga-Kalamba nila. Sabi ni Jose Ramirez, good morning. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo pa may mga importanteng lakad ngayong araw nito, magpaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. At yan po ay very effective nga sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon naman natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mabagong family rubbing compound improval cologne. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ito, dumagsa ang alcohol dito kahapon kasi mahigit 100 batang lalaki na pagkalooban ng libreng tuli sa bayan ng Dinilupihan, Bataan. Kasama sa mga pumila si Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Danny. Tuwang-tuwa ang mga kabataan lalaki kung tawagin ay mga totoy matapos ang libreng tuli na ipinagkaloob sa kanila ng pamalang bayan ng Dinalupihan, Bataan. Ang nasabing programa ay pinangisiwaan ng LGU Dinalupihan sa pamumuno ni Mayor Tong Santos, katuwang ang Municipal Health Office na pinangunahan ni Dr. Alhaina Bulaong. Mahigit 116 kabatang Dinalupeño ang nabigyan ng libreng serbisyong tuli na may libre ding gamot upang mapangalagaan at mapabilis ang pagganiling ng kanilang mga sugat. Ang matagumpay na aktibidad ay naisakatuparan sa tulong ng mga rural health physician, LGU midwife, nurses, MHO sanidad, DOH, SRH personnel at mga barangay health workers sa lugar. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, baka pabalik ho kayo sa Pilipinas, lalong-lalo na mga seafarers natin, ha, tsaka yung mga attend ang graduation ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Huwag na ho kayo magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate, produkto po ito ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce po ang ating mga magnaniyog, ang ating mga magsasaka ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Yan po ang brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Ang mga raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, meron daw si Bakang mangyayari. Mukhang may mamamaalam sa gabinete pagkatapos ng bulilyaso nitong nakalipas na eleksyon. Totoo ba ito? Mauuna daw yung Special Assistant to the President, si Anton Lagdameo, kasi siya yung tinuturo, di ba? Na nag-operate sa Mindanao pero betsa pa rin. Oo. Saka yung Presidential Management Staff, si Elaine Masukat. Oo. Isama nyo na rin ho yung mga taga-PCO. Wala nga namang ginawa, ano ha? Wala tayong narinig na magandang balita kay sino to? J. Ruiz. Oo. Ang narinig lang natin, panay bashing at mga patutsada ni Auntie Claire. Doon daw sa leaders meeting na pinatawag ho sa Malacanang, ang napuri lamang ho ng Pangulo, si Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation. Yung iba, lang ginagawa. Sabagay, totoo din naman. Hanggang ngayon nga, hindi pa naipapaliwanag ng Department of Travel and Socialization. Sabi sa Bisaya pa, Department of Travel and Suroy-Suroy. Yung mga taga-DOST na panay biyahe, ha? Saka malabo daw na matanggal si Speaker Romualdez sa speakership kasi
Bukod kay Secretary Vince Dizon, ang talaga solid na nagtatanggol ho sa Pangulo ay si Speaker. Kasi daw yung kabilang grupo naman, may tinatawag silang Prabel Group. Ito daw yung grupo ni na Secretary Chu, Senate President Escudero at saka si Toby Chanco. Yung mga ito daw yung tinatawag na Nabotas Boys. Maganda umaga, Pilipinas! Pagtatayo ng Cancer Center sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban, pinamamadali na. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Pinabibilis na ng Eastern Visayas Medical Center makompleto ang Cancer Center sa siyudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Eastern Visayas Medical Center Chief to Dr. Joseph Michael Haro. Ang mga pasyente o cancer patients sa Eastern Visayas ay makaka-access na sa kanilang pagpapagamot sa ospital na hindi na kailangan pumunta pa sa Cebu at Maynila sabagkat sa susunod na taon makukumpleto ng proyekto nagkakalagang 2.5 bilyong piso. Sa third quarter sa susunod na taon ay inaasahang matatapos ng proyekto para matulungan ang mga pasyente lalo ng mga mahihirap. Ang operasyon ng Cancer Center sa Eastern Visayas Medical Center ang primary referral hospital sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Tinatayang nasa 30,000 mga residente naman ang naapektuhan ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. Ito'y bunsod ng nararanasang malawakang pagulan dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa huling taya ng Office of Civil Defense, BARM, noong Sabado, nasa 6,023 na makabayan o katumbas ito ng 30,115 individuals mula sa Datu Abdullah Sangki, Sharif Agwak at Datu Saudi Ampatuan ang nakaranas na ng matinding pagbaha. Isinailalim ng World Health Organization sa polio outbreak ang Papua New Guinea. Kasunod ito ng naitalang 2 kaso ng nasabing sakit sa 2 batang lalaki. Bagamat walang sintomas, ang 2 bata, positibo ang mga ito sa polio virus. Dahil dito ang panawagan ng WHO representative na si Dr. Sebil Hesenova. Dapat maagapan ang pagkalat ng naturang sakit sa pamamagitan ng agarang pagbabakuna. Walang gamot sa sakit ng polio at karaniwang tinatamaan ito ay mga batang edad 5 pababa. Samantala, umabot ng mahigit 200 naman ang kumpirmadong kaso ng yellow fever na naitala ng World Health Organization mula December 29, 2024 hanggang April 26 ng taong kasalukuyan. Mas mataas ito kumpara sa 61 kumpirmadong kaso ng sakit noong 2024. Sa nasabing datos, 85 katao ang nasabi, pawang nagmula sa 5 bansa ng American region o yung plurinational state of Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador at Peru. Sa record, lumalabas na dahil sa pagtaas ng selvatic transmission, mababang vaccination rate at limitadong supply ng bakuna, nagkaroon nga ng pagkalat ng naturang sakit. Nagpaabot naman ang mensahe sa Vice President Sara Duterte sa Philippine Military Academy Siklablaya Class of 2025. Sa isang video message, pinaalalahanan ni VP Sara ang mga kadete na huwag magpapagamit bilang instrumento ng pang-abuso at pagtatraidor sa bayan. Inikayat din ng Vice Presidente ang mga kadete na manindigan ng tapat para sa kabutihan, sa tama, sa katotohanan at sa tagumpay. Lagi sana kayong maging instrumento na magsusulong ng kabutihan, ng tama, ng katotohanan at tunay na pagbabago sa buhay ng mga Pilipinong patuloy na nangangarap, nagsusumikap at umaasang magtatagumpay. Huwag sana kayong maging kasangkapan ng pagmamalabis, pagtatraidor at pagpapahirap ng mga nasa kapangyarihan sa mga kapwa Pilipino na katulad ninyo ay matapang na naninindigan para sa kabutihan, sa tama, sa katotohanan at sa tagumpay ng mga Pilipino. Samantala, manilbihan ng may pagmamahal, dignidad at karangalan. Ito naman ang binigyan diin ng Pangulong Marcos sa kanyang naging mensahe sa Philippine Military Academy Siklablaya Class 2025 Commencement Exercises. Pinuri ng Pangulong BBM ang desisyon ng mga kadete na maglingkod sa bayan. Iginiit na responsibilidad nilang ipagtanggol ang bansa ng may lakas, talino, habag at tapat na pagmamahal sa bayan.
You cadets are now full-fledged officers. And as your Commander-in-Chief, I am impressed by your perseverance, strength of will, and dedication to reach this point. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Remember that you carry a name that speaks of fire and of freedom. To be born a comrade, to be made strong for freedom, that is powerful. It is poetic. Ang Siklablaya Class of 2025 ay kinabibilangan ng 266 na mga kadete. 137 dito ay magsisilbi sa Philippine Army, 71 sa Philippine Navy at 58 naman sa Philippine Air Force. Nanguna sa kanila si Cadet First Class Jesse Ricard, 23 anyos mula sa Quezon City, anak ng isang ballpen vendor at isang PWD. Kita naman ninyo, no? Sasha Padilla naging emosyonal sa duet performance nila ni Dolphy sa kanyang concert. Duet performance. Sige, pakinggan muna natin ang report ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Naging emotional si Sasha Padilla pati ang ilang nanonood sa kanyang concert noong Sabado ng gabi ang Through the Years na ginanap sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati. Isa kasi sa highlight ng kanyang concert ay ang duet number nito kay Dolphy. AI ito o Artificial Intelligence na kung saan ay sumabay si Sasha sa kanta ni Dolphy na Ikaw na Nga na likha ni Venus Saturno. Ang ganda pa ng paghagawa ng video ni Dolphy na kung saan ay parang nasa langit pa ang background dito sa picture. Hindi naman itinatanggi ni Sasha na kahit may partner na siya ngayon na si Architect Conrad Onglao ay bahagi pa rin si Dolphy sa kanyang buhay at tanggap naman ito ni Conrad. Bago ang duet number na yun ay tinawag muna si Architect Conrad Onglao na siyang nagbigay ng flowers sa Divine Diva at tinawag pa ito ni Sasha na may kabiyak pero marami ang natouch sa number na iyon. Itong Through the Years concert ni Sasha ay bale 40th anniversary celebration niya sa showbiz. Dapat ay 2 years ago pa ito ginawa pero kailangan siya operahan kaya hindi tuloy ito natuloy. Ngayon lamang na materialize ang concert na yun kaya naging 42nd anniversary celebration na. Sold out ang naturang concert na pinuri ng mga kapwa singers kagaya ni Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Darren Espanto at marami pa. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Bagay, lupit talaga ng AI ngayon, ano ha? Yung mga namayapa na nga dati, bigla mo makikita, parang buhay na buhay dahil sa mga programa ho ng AI o Artificial Intelligence. Pero ito, hindi po Artificial Intelligence. Talagang pinakamura po itong Ready for Occupancy Unit ngayon sa buong housing industry. With easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin mga proyekto ng West Jose Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities. Kasama ho dyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery store, at pati munisipyo. At napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya? Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Aba, antakin ho ninyo. Napakalapit lamang po nito sa Clark, ha? Kaya kung ngayon naghahanap ng magandang investment opportunity na malapit sa Clark International Airport at Clark Economic Zone, ito na po ang inyong pagkakataon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:01 ang oras sa buong kapuluan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. DZRH,
Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Lunes so tayo ngayon, ikalabinsyam nga po ng Mayo. Balik tayo sa mga balita. Kinumpirma ng Malacanang na nakatanggap ang Office of the President ng reklamo laban sa dating OWA Administrator na si Arnel Ignacio kaugnay ng umunoy issue ng plunder. Batay sa naturang letter complaint na minanipula umano ni na Ignacio at ng kanyang deputy na si Emma Sinclair ang government processes para itulak ang questionabling land deal noong Setyembre ng 2024. Napagalamang hindi dumaan sa OWA Board of Trustees ang 1.2 billion deal ng 1.5 hectare na lupain sa tabi ng NAIA na gagamitin para sa umunoy konstruksyon ng halfway house para sa mga OFW. Maliban dito, pineke din daw umano ni na Ignacio Sinclair ang records ng nasabing property sa BIR at Registry of Deeds upang palabasing ito'y capital gains na tax transaction at may baba ang ng 84 million ang tax liability nito para makapagbulsa ng pera. Bukod sa dalawa, sangkot din sa naturang anomalya ang property owners at ang kanilang legal representatives. Si Chanel Dominguez ng Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, sa ngayon wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaka-apekto dito sa Mindanao at Palawan. Dulot nito ay naasahan natin yung mataas na matsansa ng mga pag-ulan dito sa Mindanao, Negros Oriental, Siquijor at Palawan. Naasahan din po natin yung mga pag-ulan dito sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Dulot naman ito ng easterlies. For Metro Manila and the rest of our country, asahan po natin magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero asahan din po natin yung init at aninsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast, inaasahan po natin dito sa Metro Manila ay 42 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas po natin maitala ay 45 degrees Celsius. Dito ito sa Midagupan City, Pangasinan, pati na rin dito sa Miapari, Cagayan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, hanggang kailan itong pag-ulan sa Mindanao? Sa nakikita po natin, sa next 3 days po, possible pa rin po yung mga pag-ulan po sa kanila po. Bumabaha na sa may Maguindanao area eh. O yun nga po, yes po. Dahil po ito sa ITCZ. Oh, tapos ang tumbok nito, the same area? Oh yes po, opo. Pero sa nakikita mo po natin, possible po, pahina naman din po siya at pawala. And matutumbok po is Palawan po naman po. Palawan naman. Pero may nakikita kaming papalapit na cloud cluster sa PAR? ITCZ po yan. ITCZ pa rin. Tapos, mga kailan yan papasok sa teritoryo natin? Depende po ito. Nangyayari possible po. Dito po offshore po siya. Nagdadala na po siya ng mga pag-ulan. So, mawawala din po siya. Okay. Sana nga. Ganun yung mangyari. Anong volume ng tubig ang bumabagsak ngayon dyan sa may Mindanao? Sa latest data po natin, ayon po sa stations po natin, umaabot naman po ng mga 5 per 3 hours po, 5 millimeters per hour, 3 hours po. Taas pa rin yun. Tapos saturated na, ilang araw nang umuulan. Ay, susmesya. Sige, ingat. Ma'am Chanel, thank you ha. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito, magpawang ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family wrapping compound approval cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya,
pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, ngayong umaga ito, inaasahan ang proklamasyon ng mga nanalong party list sa organization, ha? Kakasuhan nga ng Department of Migrant Workers si dating Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay ito ng hindi otorisadong 1.4 billion pesos na laga ng isang land acquisition deal na kanyang ipinagpatuloy sa kabila ng hindi pinayagan ng ahensya. Ayon kay Secretary Hans Leo Cagdac, inihahanda na ng kanilang legal team ang mga kukulang kasong ihaharap laban kay Ignacio at iba pang mga personalidad na sangkot sa nasabing kasunduan. Paliwanag ni Cagdac, gagamitin sana ni Ignacio ang lupa para makapagpatayo ng isang halfway house para umano ma-accommodate ang mas malaking bilang ng mga overseas Filipino worker. Hindi ito pumasa sa OWA Board of Trustees, ngunit natuloy din ang deed of sale. Una nang sinibak si Ignacio sa pwesto dahil sa loss of trust and confidence ng ahensya at matapos ngang magpatuloy ang hindi otorisadong proyekto sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pumirit ang Office of the Prosecutor sa International Criminal Court na i-extend ang key deadlines para naman sa pre-trial proceedings kaugnay ng kasong kinakaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y dahil sa niya ay serious concerns hinggil sa seguridad ng mga witness at ang procedural fairness. Sa isinumiteng apela ni Prosecutor Karim Akan sa Pre-Trial Chamber 1, humiling ito na paluwigin hanggang Hulyo 1 ang deadline ng pagsisiwalat ng mga nakalap na ebidensya mula sa hindi pa pinangalan ng witness. Nakakasa din ito dito sa apela ng Office of the Prosecutor na itakda sa June 20 ang final deadline para sa pagpapalabas ng pagkakakilanlan ng mga magsisilbing witness 10 araw bago ang general disclosure deadline. Iginitikan ang agarang pagsisiwalat ng identity ng mga ito ay maaaring maging banta sa kanilang seguridad. Kumakalat ngayon sa social media umano'y direktang pagbabanta ng mga nabigong kandidato sa buhay ng mga election officers sa Maguindanao del Sur. Napagalamang hinihingi ng Office of the Provincial Administrator ang Election Day computerized voters list mula kay Provincial Election Supervisor Attorney Alan Cadon at sa mga election officer ng Dato Piang, Dato Hopper, Anggal Midtimbang, Buluan, Talayan, Magudadato at Gindulungan. Pinapaniwala ang gagamit ito sa planong election protest ng mga kandidatong natalo ng United Bangsamoro Justice Party candidates. Sa panayam ni June Di Makuta RH17 kay Attorney Israelito Bobetorion, sinabi nitong hindi maaaring magkaroon ng kopya ng EDCBL ang mga kandidato dahil ito'y posibleng paglamag sa data privacy law. Bukod niya sa mga kandidatong may hirit ng kopya, may mga pananagutan din ng election officers na magbibigay ng naturang listahan. With respect to the election day computerized voters list, I'm afraid baka hindi, no? Why? Because of data privacy law. Meron kasi ang mga contents dyan. Merong signature, may picture, merong thumb mark that can only be ordered via subpoena duces decom, ordered by the court. Pero kung private person ka, mahihirapan ka magkuha niyan. Posibleng muling maantalang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakdasan ang gawin sa Disyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, ito'y bunsod ng nakaumang na panukalang fixed term para sa mga barangay officials sa House of Representatives. Sakaling maisabatas ito, mangangahulugan na niyang maaaring extend ang termino ng mga kasalukuyang opisyal. Sa House of Representatives, so bago po tayo nagkabakasyunan sa kanila sa Kongreso, ay nag-approve po ang House of Representatives na i-fix ang termino ng barangay officers na sa halip na 3 taon ay ginagawa po itong 6 na taon sa kanila. Dito naman po sa Senado, ang na-approve naman po ng Senado ay 4 na taon. So tingnan po natin kung mag-resume ang Kongreso, kung yan po ay makokre-reconcile, maaprubahan ba yung pag-fix ng term. Hindi po ito technically extension, pero ito po will have the effect of extension kung mapifix ang termino, whether 6 years, 4 years, or 5 years.
Ipagbabawal na ng Commission on Elections ang mga party list group na gagamit ng pangalan ng mga sikat na TV show at mga programa ng pamahalaan gaya halimbawa ng ayuda, Porpis, Tupad. Ayon sa Comelec Chair George Garcia, nagkakaroon ng maling impresyon ng mga botante sa paggamit ng ganitong mga pangalan. Tawag din ito, hindi napapayagan ng poll body na makapagrehistro ang mga ito para naman sa susunod na eleksyon. Iginiit pa ni Garcia na ang pangalan ng mga tatakbong party list group ay dapat nakaangkla lamang sa kanilang plataforma o advokasya. Sa mga susunod pong magpapa-accredit, amin pong pipigilan ang kahit na sinong party list na gagamit pa rin ng mga sikat na mga telenovela o yung mga kinikilala natin na mga ayuda na pinapamahagi ng ating pamahalaan. Sapagkat nagkikreate po ng impresyon, pero para naman po hindi nagagamit yung yung pangalan po ng ating pong pinamimigay na mga ayuda, assistance sa mga kababayan natin. Baka po kasi akalain ng mga kababayan natin ay sa kanila yon. Dapat po nakabase ang pangalan sa prinsipyo at yung yung pinapanindigan ng mismong party list, organization o political party. Pinabulaan na ng Department of Education na kumakalat na impormasyon online hinggil sa manoy karagdagang taon sa senior high school. Ito ay makaraang umani na reaksyon ng Facebook post na uploaded sa page na Educational News na nagsasabing magkakaroon umano ng dagdag na grade 13 sa senior high school sa school year 2025-2026. Merong nakaatas na link sa naturang post na direkta sa isang online shopping website. Buisit na ito. Gusto lang mag-market namimerwisyo ng taong bayan. Napag-alamang gumagamit ang naturang Facebook page ng logo ng CHED at DepEd para linlangin ang publiko. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, oras na para tayo mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Pero ang sabi nga ng mga dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog para mas mapakinabangan natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay ang postbiotic ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent nito na pagpasok sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate po nito yung tinatawag na PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At sabi nga po ng mga dalubhasa, kung kayo po may mga katanungan pa, may mga concerns pa, pwede ho kayong makipag-ugnayan sa 0917-110-6580 para makuha ho ninyo ang mga sagot sa inyong mga katanungan tungkol po sa postbiotic o sa ultabayo. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 16 minutos na mga higala, human mulabay ang 5 sa buntag. Magkasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 20 minutos na makalipas ang 5 ng umaga. Diyos maray nga aga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Kasama na natin ang mayor po ng Legazpi City, si Congressman-elect ng Ako Bicol Party List, Attorney Alfredo Pido Garbin. Mayor Pido, magandang umaga po sa inyo. Maray na aldaw tabi, Angelo. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa TCRA. Ayan, congratulations. So balik Congress ka ngayon. Opo, salamat sa milyong-milyong Bicolano na sumuporta. Hindi lang galing dyan sa Bicol ang inyong boto, ano ha? But nationwide? Well, nationwide, yung almost 900,000 dito sa Bicol at yung 200,000 outside the Bicol region. Parang wala nang ibang ibinotong party list sa Bicol, ano? Dahati naman maraming Bicolanong party list. Pero ganun pa rin ay number 1 pa rin tayo sa puso ng mga Bicolano. Okay. Kung Pido, diretsuhin ko na kayo. Kasi kasama kayo doon sa all-party caucus, all-party leaders caucus nung nakarang linggo. Ano ba talagang napag-usapan doon? Kasi marami kung ano-ano mga story ang lumalabas. Pero ano ho yung naging gist nung pagpupulong?
Alam mo, yung major political parties, Lakas, NUP, NP, NPC at yung party list coalition, nagkasundo na magtrabaho na towards the 20th Congress para magkaroon ng effective transition patungo doon sa 20th Congress. Kasi yung speakership ay wala nang question yan. Talagang all supported niya for Speaker Martin Romualdez, yung supermajority. And ang pinag-usapan na lang doon yung room assignment, yung committee allocations. Yun yung para magkaroon nga ng epektibo at efficienteng transition patungo sa 20th Congress. Pero yung usapin patungkol sa speakership, settled na po yun para kay Speaker Martin Romualdez na po yun. Mukhang yata yun ay dahil sa mismong utos din ng Presidente. Ganon din po yung ating nabalitaan na itinatawag yung ating speaker na huwag ka na magpamanifesto dahil ikaw naman talaga yung aking speaker. And kami naman po sa party list coalition, kami naniniwala in order to have continuity at maging maayos ang 20th Congress, walang ibang pwedeng mamuno kundi si Speaker Martin Romualdez. Ilan yung sinasabi nating supermajority, Kong Pido? Kasi yung Lakas po merong 103. Yung NUP, the second biggest political party, hindi ko alam kung 40 sila or 30. Pero kami ho sa party list block, meron ho kaming 52. So, i-add mo pa yung Partido Federal, yung NPC, pati yung Nationalista Party. Tama ho yung sinasabi ni J.D. Suarez, more than 200. More than 240? Oo, tama po. Ang huling count yata ay 249 as of Saturday? Well, ganun po. I don't have the exact number, but I have ours, yung sa party list coalition, aabot po ng 52 sa amin. At lahat yun nasa ilalim ni Speaker Martin? Lahat po yun nag-signify ng suporta kay Speaker Martin Romualdez. Oo. Paano yung grupo nila, Senator Laila? Will they be part of the majority or the minority? Part po pa ng minority. Kasama ko sa... Part po ng majority. Kasama po part sa ng majority. Pati yung akbayan. Opo. Yung akbayan ng unang party list kasama din sa majority? Well, tama po. Kasama po sa nag-signify na susuporta kay Speaker. Yung isa pa, Duterte Youth, nasa minority? Yun ho ay hindi natin alam kung saan wala pa. Andas tutuko. Okay. So ano magiging direksyon ngayon ng House pero July pa, di ba? July pa kayo July pa po, pero maganda kasi alam mo, napag-usapan na doon ng party leaders na ito yung pag-usapan natin. Huwag na natin pag-usapan yung speakership. Isi-settled na yan. Ito na yung pag-usapan natin para magkaroon ng epektibong transition. Yung room assignment, yung mga papasok na bagong kongresista, pati na rin yung alokasyon ng committees which should be proportionate allocations for every political party kung gaano kalaki yung kanilang miyembro. So, ganun kasimple po yung usapan nung nakaraang Biyernes sa Makati, Shangri-La. Okay. Dumating ba si Speaker? Ay, hindi dumating. Hindi na ho namin inimbita dahil nandun ho siya sa Malacanang, pinatawag po siya ng Presidente. Siya. Sige, anyway, ang sinasabi nga ninyo, settled na yung mga usaping yan. You'll work together as mandated by Malacanang. Anong mensaheng gusto nyo iparating ngayon? Hindi lamang sa mga taga-Bicol, bukod siyempre sa pasasalamat mo sa kanila, pero sa mga kababayan nating lumahok sa katatapos na eleksyon, Kong Pido. We had an orderly, honest, and peaceful elections. And kami dito sa Kabicolan, nagpapasalamat kami bilang representante ng Ako Bicol Party List. Laki ho ng utang na loob namin sa mga kababayan natin Bicolano dahil almost 900,000 na boto galing dito sa Bicol region. Hindi sila bumitaw, hindi nagpabaya at patuloy na nagsusuporta sa sariling party list nila dito sa Bicol region, ang Ako Bicol Party List. Kaya susuplihan ho namin ito
ng aktibong partisipasyon sa lahat ng deliberasyon at debate sa Kongreso para, of course, maidala natin yung interest ng mga Bicolano sa Kongreso. So yun lamang po. Maraming salamat. Bicol Region. Mabalos, mayor o congressman? Ang mayor pa po until July. Mayor. Ayan. July 1, palito tayo ng pangalan, ng posisyon. Natitulo. Ayan, okay. Ayan. Si Mayor Pilo Garbin ng Legazpi City. Congratulations again, Kong. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Mabalos. Salamat po. Maray na aga. Apo. Si Congressman-elect Pilo Garbin. Magandang umaga, Pilipinas! Mainit ang mata ngayon ng ilang kritiko sa dalawang cabinet official na itinuturong dahilan ng pagkabigo ng ilang kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas 2025 midterm elections. Isinasangkot sina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at Presidential Staff Secretary Elaine Masukat sa umano'y mahinang suportang natanggap ng alyansa, partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inulan ng batiko si Lagdameo na matagal ng kaibigan ng Pangulong BBM dahil sa umano'y mishandling nito sa kampanya ng alyansa sa BARM na itinuturing na baluarte ng administrasyon. Nabatid na wala ni isa man sa 10 miyembro ng alyansa senatorial candidates ang nakaselyo ng panalo sa naturang rehiyon. Samantala, sentro rin ang pambabatiko si PMS Chief Elaine Masukat dahil sa ugnayan nito sa Alyansa Campaign Manager at nabotas representative na si Toby Chanco na sinisisirin anyay sa lackluster performance ng alyansa. Si Masukat naman ay nagsilbi noon bilang Chief of Staff ni Chanco sa Kongreso at itinalaga ang PMS Secretary noong 2023 ngunit nag-resign dahil sa umano'y sexual misconduct na nakasasangkutan ng kanyang asawa naman sa ibang bansa. Hindi uurungan ni Vice President Sara Duterte ang haharapin niyang impeachment trial laban sa kanyang sa pagpasok ng 20th Congress. Sinabi ng Vice Presidente wala siyang inaasahan at buong tapan niyang haharapin ang paglilitis. Naninindigan din si VP Sara na mananatili at peace kahit ano pa man ang kalabasan nito. Ayon kay VP Inday, nais niyang matuloy ang trial para magkaroon ng isang bloodbath sa Kongreso. Yan man, puna ng pangalawang Pangulo, mali na bilangin agad ang boto dahil wala pa namang sapat na ebidensya na hawak ang Kongreso at wala pang naipapakita ang prosekusyon at latong hindi pa alam ng publiko kung anong klaseng depensa ang gagawin ng kanyang panig. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, ang malakas promo location natin ay Barangay Kalayaan, Angono, Rizal. Antabayanan po ninyo dyan si Sherwin Alvaro, ha? Mamimigay ng pera yan. Hindi po ayuda yan, kundi direktang premyo. Tapos ng eleksyon wala nang ayuda. Magandang umaga, Pilipinas! Tumaas nga ang kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Kinumpirma ito ng Department of Health bagamat hindi tinukoy kung saan ang mga apektadong lugar. Pero may mga ulat na pagdami ng kaso sa Hong Kong, gaya na binabanggit kanina ni Michael Vincent sa Singapore, Thailand. Ayon kay Dr. Yong Puburawan, Head of Center of Excellence in Clinical Virology, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine ng Chulalongkorn University. Mahigit sa 5,000 individual ang naospital kada linggo sa Thailand. Aba, tumaas din ang kaso ng COVID-19 sa Taiwan. Sa ulat naman ng Centers for Disease Control o CDC, halos 10,000 pasyente ang nagpakonsulta sa ospital sa Taiwan simula May 4 hanggang 10 dahil po sa nasabing virus. Mas mataas ito ng 66% kumpara sa naitala noong nakaraang linggo. Pagtitiyak naman ng Department of Health, minomonitor nila ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 at walang dapat na ipangamba ang publiko dahil sa patuloy itong binabantayan at nakikipag-ugnayan din sa buong ASEAN. Magandang umaga, Pilipinas! Dinalma naman ng Department of Health ang publiko sa napaulat na pagdami nga ng kaso ng COVID-19 sa mga bansa sa Southeast Asia. Ayon sa Department of Health ng Pilipinas, aktibo silang nakikipag-ugnayan sa ASEAN. Kaugnayan ng kaso, tignan na ang mga napapaulat ay mild cases lamang.
Samantala, sa panayam naman ng DCRH kay Dr. Tony Lechon, binanggit din ng public health expert na bagamat may napapaulat na pagdami ng kaso ng bagong variants ng COVID-19, hindi anya ito malala at tila normal na flu lamang. Sinabi pa ni Lechon, ang mahalaga ay may bakuna na ang mga Pilipino at dapat lamang naalagaan ito ng booster shots. Una rito napaulat nga ang kaso ng COVID-19 sa Hong Kong, Singapore at Thailand. Ang tanong libre ba yung booster shot? May bayad, di ba? May bayad yung booster shot dapat maglaan ng dagdag na pondo para po sa booster shots. Maganda umaga, Pilipinas! Pasok sa listahan ng mga top-notcher ng 2025 Nursing Licensure Examination ang 4 na dating benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps ng Department of Social Welfare and Development. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, pinuri nito sina Jamela Iris Casis mula sa Aguilar, Pangasinan. Pang-anim ito sa pinakamataas na nakakuha ng score sa Nursing Licensure Examination. Si Kyla May Narcisa mula sa Santo Domingo, Nueva Ecija. At Samantha Joy Eco Cruz mula naman sa Lingayen, Pangasinan. Top 7 ho sila sa pagsusulit. Top 8 naman si Alaina Kyla C mula Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa Department of Social Welfare Assistant Secretary na si Erin Dumlao, ang tagumpay ng mga dating 4Ps monitored children ay patunay na hindi lamang tungkol sa ayuda ang programa, kundi isang matibay na tulay tungo sa tagumpay sa buhay. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, tuloy pa rin ho nating suportahan ito pong pagsisikap ng ating mga magsasaka ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon na palakasin ang kanilang kita sa pamamagitan po ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, hindi lamang hukopra ang kanilang produkto, hindi lamang cocoa sugar, meron na rin ho silang Tangerine Chocolate. Dahil nagpuproduce ho sila ng kalidad na cacao beans, pinaprocess para maging world-class na tsokolate. Ang Tangerine Chocolate ay may mahigit 10 variants na available sa tangerinechocolate.ph. Sabi po ni Dr. Helen Tan, i-check nyo na lang dyan dahil po ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ngayon kung may mga orders po kayo, po pwede ho kayong magpadala sa 0919-095-5935. Ulitin natin, 0919-095-5935. Ay sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Magandang umaga kay Captain Raymel Maldo ng Jerry's Matalino. Ayan Jerry's Grill Matalino. Gayon din kay Ma'am Neri, kay Sir Nat at kay Sir Joko. Ayan, ang mga suki natin yan dyan sa Jerry's Grill Matalino. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ayan, good morning, Sherwin Alparo. How are you today? Sherwin? Wala. Wala pa. Sherwin? Hindi pa mapasok ang signal ni Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Bawal na ring dumaan sa San Juanico Bridge ang mga pedestrian. Ayon sa Office of Civil Defense, ito'y bilang pag-iingat dahil sa structural concerns ng nabanggit na tulay. O narito, nilimitahan na rin ang gobyerno ang pagdaan ng mabibigat na mga sasakyan sa San Juanico Bridge. Ayon kay OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang adilang pangunawa ng publiko dahil sa nais lamang nilang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Una nang iniulat ng OCD na nakadagdang isa ilalim sa rehabilitasyon ang iconic na San Juanico Bridge. Posibleng umabot ng hanggang 500 million pesos ang kakailanganing pondo para sa emergency repair ng San Juanico Bridge sa Eastern Visayas. Ayon sa Office of Civil Defense, mata ito sa kanilang naging pagtaya. Ngunit maaari pang bumaba naman ang gastusin.
Bunsod nito, pinag-aaralan na niya ng gobyerno kung maaaring gamitin ang Disaster Risk Reduction and Management Fund dahil wala pang alokasyon mula sa Department of Public Works and Highways ang naturang tulay. Napagalamang huling assessment ng DPWH, may suliranin talaga sa structural integrity ng tulay dahil upang ipagbawal muna ang mga sasakyang higit sa 3 toneladang bigat. Pinayuhan din ang mga motorista na dumaan na lamang sa center line ng tulay, isa-isa ang pagdaan at sundin ang traffic advisory sa lugar. Okay na si Sherwin? Ate Ara? Wala pa. Bumuo naman ang Office of Civil Defense ng task group ng mga kasiwa ng seguridad, kaligtasan at koordinasyon sa mga dadaan sa San Juanico Bridge. Kasunod ito ng mga na-monitor na potential damage sa ilang bahagi ng naturang tulay batay sa isinagawang assessment ng DPWH. Ang OCD ang tatayong primary agency at overall care ng San Juanico Task Group para tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na response kung kinakailangan. Kaog din ito, magtatayo ng public assistance desk sa nasabing tulay para magbigay ng assistance at magpakalat din ng impormasyon sa publiko. Sa ngayon, pansamantalang hindi na pinahihintulutan ang mga sasakyang may bigat na higit 3 tonelada dahil na sa nagpapatuloy na repair works. Maganda umaga, Pilipinas! Okay na, si Sherwin. Ayan, okay. Balikan na natin si Sherwin Alparo para ho sa kanyang pamimigay ng pera. Sherwin, sana all... Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin. Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Siyempre, magandang umaga rin sa mga kapitbahay natin at kapitbahay natin sa Barangay Kalayaan. Dito yan sa Angono, Rizal. Kung saan na-chepo natin to si Mami ang aga-aga. Biruin mo, magandang umaga Pilipinas sa kanyang cellphone. Magandang umaga po, pangalan nyo? Lynette Milagrosa ng Barangay Kalayaan, Angono, Rizal. Si Nanay Milet dito sa Kalayaan, Angono, Rizal. Na-chepo natin na nakatune in sa DZRH. At siyempre dahil nakatune in ka sa DZRH, sino paborito mong announcer pag umaga? Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. Siyempre si Kumpleto si Nanay, oh. O, di ba? Ako, nag-lipstick pa yan. Salamat po, Mr. Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ayan. Nag-lipstick pa, lumampas naman. Ayan. Wala naman, atsuete lang yan. At siyempre, dahil nakikinig ka sa DZRH, eto meron kang grocery mula sa DZRH. Salamat at po. Meron ka pang souvenir t-shirt diyan mula yan sa DZRH. Ano masasabi ko, Angel? Salamat po, Mr. Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. Kita mo naman talaga, ulit-ulit si Nanay. Anong probinsya ni Nanay? Anong probinsya ni Nanay Milet? Angono, Rizal lang po. Angono, Rizal talaga. Angono, kaya pala yung mga taga Rizal kasi distinctive yung yung feature sila parang may mga mulata, mga ganon, Angelo. Artistahin talaga. Brownies na mamula-mula. Tapos yung features ng ilong, tignan mo naman, kala mo Kastilaloy na matangos. Sherwin, taga Angono ka rin ba? Taga Rizal ka ba? Hindi, taga Binangonan. Taga Binangonan ka. Sa isla. May bahay din sila sa Binangonan sa isla. Sa Talim Island. Opo, sa Hanusa, Binangonan, Rizal. Talim. Ang yaman-yaman nyo na pala, ate. Oy, Ate Milet, ipamigay na natin sa iba yan. Ang dami mo na parang pera, ang dami mong bahay. Lynette po, hindi Lynette. Lilet, oo. Lynette, Ay, kita mo na. Kasi kung matanong, kahit bata pa ako, kahit bata pa ako. Sado, di ba? Kamisado. Kaya sa mga nais tumanahan ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka kaya susunod nating malakas ang mahuhuli nakikinig sa DZRH. At dito lalo na sa mga taga-Angono, dahil mag-iikot tayo ngayong umaga dito nga sa Angono, Rizal para manghuli ng mga nakikinig sa DZRH para mamigay ng ating malakasang papremyo. Ice number 6, Sherwin Batalvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lubusin na natin to. Maraming salamat, Sherwin. 1,000 ang kanya binigay doon sa ating suki. Tapos ng eleksyon eh. So wala nang ayuda ban. Di ba? Pero may gun ban pa, baka akala nyo hanggang June pa ho yung ban para po sa pagbibitbit ng barel sa labas po ng inyong mga bahay nang walang kaukulang permisyo mula sa COMELEC. Mahiwagang tunog. Ito naman po ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 7,000 piso. Ayan. Ano yung item na yan, ha? Basta yung dalawang items po ating hinahanap, actually nahulaan nakakuha na Hindi lang ho magtagpo. Oo, ha? Yung item number 1 tsaka yung item number 2. Huwag na tayo magbigay masyado ng clue, ha? Para umabot pa ito ng 100,000. Joke. 7,000 pa lang nahuhulaan na nila Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Kaya habang naliligo, gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Teka, nawala. Si mamamalangkin na tayo. Nawala Oo. Hindi pa. Okay, ini-establish pa. Masyado excited lang. Akala ko nandyan Tagumpay na naabot naman ang 3 Pinoy ang tuktok ng Mount Everest nitong weekend. Kinilalang mo ito na sina Rick Rabe ng Cotabato City, Geno Panganiban ng Pasig at Miguel Mapalad ng San Juan City. Narating ni Rabe ang summit noong Biyernes dahilan upang maging pangsyam na Pinoy na makarating sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo. Matapos ang 19 na taon, ngayon lamang muling nasundan ang titulo ng mga Pinoy na nakarating sa tuktok ng Mount Everest na may taas na 8,800 meters o higit sa 29,000 feet above sea level. Huling nangyari ito noon pang 2006 nang marating ng mga Pinoy na sina Dale Abinuhar at Leo Oracion ang summit ng Mount Everest. Di ba kasama si Dr. Ted Isguera dun sa mga Pinoy na yan na umakyat dyan sa Mount Everest? Maganda umaga, Pilipinas! Basta kami, ang Mount Apo, iko-conquer namin yan come October. Yan, yabang, Oo, kaya nga araw-araw na ako nagja-jogging ngayon dati every other day. Ngayon araw-araw na. Ayaw maniwala. Panghahanda yan para sa aming pag-conquer muli ng Mount Apo. Plano naman ng Department of Tourism na magkaroon ng Asian Visa ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations tulad ng Gulf Cooperation Council o GCC Visa sa Middle East at Schengen Visa naman para sa Europe. Sa Skiff Asia Forum 2025 sa Bangkok, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Prasco, layunin ng panukala na mapalakas ang Southeast Asia bilang tourist destination gamit ang tagline na a destination for every dream. Sa ilalim nito, magkakaroon ng isang visa system para sa mga bansang kasapi ng ASEAN na daan para pagbuklurin ang mga ito sa pagdating sa cultural assets o natural assets, kultura, tao at tourist destination. Magandang ideya ito, para iisa na lang, parang Schengen visa nga. Pag pupunta ka ng ilang bahagi ng Europa, Schengen visa lang kinakailangan mo. Pwede ka nang punta ng Spain, 'di ba? Portugal, mga ganon, bukod lang sa London dahil na talaga may visa talaga ang Great Britain. Iba yung European visa nila. Pero kung pupunta daw kayo ngayong between now hanggang June dito sa
Jindo ba o Jindo? Jindo, South Korea. Mararanasan ninyo ang paghati ng tubig. O, 2 beses yan ha. 2 beses po a year. Nagyayari daw po within an hour. Nagkakaroon ng miracle of Jindo. Pero actually hindi miracle yan. Talagang nahahati yung dagat. Ano ha? Tsaka pwede maglakad sa, parang yung kay Moses. Oo, parang ganun. Pero hindi humilagroso yan. Yan po ay isang phenomenon na nangyayari talaga taon-taon. Diyan po sa Jindo, South Korea. It's caused by extreme low tides caused by phenomena known as tidal harmonics. Yun ang tawag dyan, ha? Tidal harmonics. Ang mga tao daw po, dahil nga daw po sa gravity ng sun at ng moon na nagtatag sa surface ng earth, nagkukos ng tinatawag na tidal harmonics. Ito po ay periodic rising and falling of sea level. Ayan, ha? Oo. Kaya ang tao po pwedeng maglakad sa gitna ng dagat. Parang nung panahon ni Moses. Dahil nahahati ng kusa ang tubig dagat. Kaya lang within 1 hour. After 1 hour, kinakailangan nakatawid ka na sa kabila. Baka abutin ko pagtaas ng tubig dagat, malunod kayo kung wala kang chariot. Maganda umaga, Pilipinas! Yan ka lang pwedeng gumawa ng pelikula, di ba, no Moses? Kaya lang, magastos. Abangan mo pero may timing twice every year. Twice every year na nangyayari yun. Ma-schedule nga natin, mapasyalan nga natin yan. Kala mo may pera. 10 minuto na lamang bago po mag-aces ng umaga. Pinas! Ay, para ho sa mga kababayan natin dyan sa Rizal at sa mga kalapit na mga bayan, naghahanap kayo ng magandang investment opportunity. Ito yung St. Monique Balay, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang latest townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig financing at less than 20,000 less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Yan daw po yung tinatawag na luxurious living but affordable housing. Gusto mong pagkagising mo, ang sasalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin? Ayan pong inaalok sa inyo ng St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Siyempre, napakalamat din ho yan sa iba't ibang mga amenities. Gulay, bumaba ang presyo, karning baboy tumaas. Yan po ay sa Cartimar Market sa Pasay. Nandun si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Bumaba yung presyo ng halos karamihan ng mga gulay sa Cartimar Market sa Pasay City. Kagaya nitong bawang, 170 kada kilo mula 180 kada kilo. Kamatis, 70 kada kilo mula 90 kada kilo. Sibuyas, 120 mula dating 200. Ang silipang sigang naman, 120 kada kilo ngayon mula 180 kada kilo. Ang luya, 220 kada kilo mula 260 kada kilo. Ang palaya, 100 kada kilo mula 180 kada kilo. Ang kalamansi, 100 ngayon mula 150 pesos. Ang talong naman, 90 kada kilo ngayon mula 130 kada kilo. Ang carrots, 80 kada kilo mula dating 100. Ang talbos at kangkong naman nananatili sa parehas sa 10 piso ang kada tali ngayon. Sa baboy, 430 hanggang 440 ang kada kilo ng liempo, habang 380 hanggang 390 pesos naman ang kada kilo ng pigi at kasim. Sa manok naman, ang whole chicken, 210 kada kilo mula 200 kada kilo. Ang pecho, 240 kada kilo, hita 260 kada kilo. Ang pakpak, 250 kada kilo naman. Sa isda, ang galunggong 250 kada kilo mula 280 kada kilo. Ang sanay ginto nakapako sa 350 kada kilo, ganyan din yung tilapia 170 kada kilo. Ang bangus 250 kada kilo, pampano 450 kada kilo. Ang iwas naman 280 ngayon mula 350 pesos. Ang asungos 350 kada kilo, espada 400 ang kada kilo. Mas mura yan ng 50 piso mula sa 450 pesos sa mga nakalipas na araw. Ang lapu-lapu naman 550 mula 500 o hanggang 550 hanggang 580 kada kilo mula sa dating 600. Ang bakoko 380 kada kilo mula 400 kada kilo, habang ang isdang bato 400 kada kilo ngayon mula 450 pesos.
Iyan ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Cartimor Market, Pasay City. Ito si Giselle Ricaporta para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas. Oy, teka nga pala, baka magkamali ko kayo. June, ito na po yung mga bagong alkalde ho ng Metro Manila. Si Vico Soto ng Pasig, Nancy Binay ng Makati, Isko Moreno ng Maynila, Lani Cayetano ng Taguig, Francis Zamora pa rin ng San Juan, Wes Gatchalian ng Valenzuela, Joy Menbonte ng Quezon City, Gerald Herman ng Pateros, Emi Rubiano ng Pasay, bago ang mayor ng Las Piñas, April Aguilar, bago din ang Muntinlupa. Muntinlupa, re-elected naman sila si Rupi Biason, si Jenny Sandoval ng Malabon, John Ray Chanco ng Nabotas, Edwin Olivares ng Parañaque, Maan Chodoro ng Marikina, Along Malapitan ng Caloocan at Menchi Abalos ng Mandaluyong. Ayan sila po yung mga yung mayor ng Metro Manila sa pagpasok ho ng Hunyo. 3 sugatan sa aksidente ng Cartinia Burgos Avenue northbound. Naroon naman si Boy Gonzales sa RH 29. Boy, good morning. Mga minor injury lamang yung saka van ng bumangga dito sa isang barrier sa Burgos Avenue, tapat mismo ng Cartinia sa Ermita, Manila. Kaninang madaling araw, alas 4 pasado, na ayon sa MDRRMO at Pika Police, na mangyari ang aksidente ng mabangga driver ng van ang barrier dito sa naturang lugar. Kasalukuyan pa rin nag-iimbestiga ang tauhan ng Manila Police District. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy! Eto na ha. Dinarayo ng libu-libong mga lokal at mga dayuhan turista ang isang dagat sa South Korea na naghihiwalay 2 beses sa isang taon. Tila kwento sa Bible kung saan hinati ni Moses ang tubig dagat. Tinawag ang nasabing natural phenomenon na sa Jindo Sea Parting o na Jindo Sea Parting. Isang real-life event na nangyayari tuwing Marso at Hunyo at nagtatagal lamang ng nasa 1 oras. Dito nahahati ang tubig sa dagat sa pagitan ng Jindo at Modo Island na pansamantalang pwedeng tawiran ng tao upang makapunta sa kabilang isla. Ang mga maabutan naman ang pagtaas ng level ng tubig habang tumatawid ay pwedeng maabot hanggang tuhod ang tubig. Mababaw lang naman pala. Kala ko kinakailangan pa ng life vest. Sinasabayan ng naturang event ng Jindo Sea Parting Festival ng isa sa pinakamalaking festival sa Korea kung saan mapapanood ang makukulay na mga performance, masasayang musika at matitikman ang iba't ibang pagkain. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating tuwina sa paalala, sa tuwina ang ating pong paalala. Magandang umaga po sa mga taga-Japan. Ohayo gozaimasu. Magandang umaga din sa mga taga-Macau. Si Justice Max De Leon, batiin din daw natin. At saka si Mayor Sene Mendoza. Gayon din si Ambassador Harry Angpin. Susunod po ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay sa Dalai Lama. Ang sabi ho ng Dalai Lama, happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Maganda umaga, Pilipinas! Ises na umaga.